Paano tayo nag-reunite ulit? Ang bait nga ng pagkaka-approach ko sa'yo. Naalala mo ba yun? Siyempre. Paano kita in-approach yun? Limutan ko na eh. Nangiya ka. Ah, Memory. Welcome to our first podcast dito sa Lux Fort. I want to introduce myself. Ako pala si Kevin Arriaga and currently I'm the president of Lux Fort Development Corporation. This is my partner, bro. Pakilala ka naman. I'm Gino Season, CEO of Luxford Development Corporation. So before tayo mag-umpisa, tol, shot puno muna tayo. Cheers! Let's go! Anyway, ang gusto kong unang i-reminisce before tayo pumunta dun sa topic natin, which is breakthrough ng Luxfort from our previous company to Luxfort, is paano tayo nag-reunite ulit? Ikwento mo nga yung part na yon. Yung ano ba to? Yung paano tayo nagkakilala? Yes, after nung college na. Para kaming college alumni kasi kami, pero hindi talaga kami masyadong nag-uusap nun. Pero we have a lot of common friends. After nung college na, several years later, tsaka ako pumasok ulit sa mundo nila. So ano ba yung mundo nyo na pinasok ko? Actually, nalaman ko lang to nung reunite kami na dun sa boarding house kasi namin dun sa Baguio. Actually, graduate kami ng St. Louis University of Baguio City. Pupunta na pala siya doon nang hindi ko alam kasi yung boardmate ko, friend niya. Nung nagkakilala kami dito na sa Villasis, nakikwento niya, hindi ako aware na pupunta pala siya doon. So, small world, kakilala kasi kami dahil sa practical shooting. Nag-ano kami no, nag-live yung common friend namin ngayon, si Wax, shout out sa'yo. Nag-live siya, tapos nasa Padsay kayo, nag-comment ako. Pumunta na ako doon, andun siya. So, familiar face. So, siya yung in-approach ko. Ang bait nga ng pagkaka-approach ko sa'yo, naalala mo ba yun? Siyempre. Paano kita in-approach yun? Actually, nakalimutan ko na eh. Langya ka. Memory plus kailangan niya. Humingi ako ng Marlboro Red. Ay, hindi, Marlboro Gold. Okay. Di ba? Okay. Naninigarilyo ka pa. To cut the long story short, tinuruan niya ako kung paano maglaro ng practical shooting. Ako na magtatanong sa'yo, bakit mo ako pinagbigyan that time? Actually, nung nakita ko kasi na pumuputok ka, practice pa lang. Kasi ang initial naman nagtuturo sa'yo si Wax eh. Yes, tama. Nakitaan kita ng potential. Mm. Disclaimer lang guys, hindi ako magaling sa practical shooting ha. Ano lang, marunong lang. But anyway, nakitaan kita ng potential. So, nung message kita sa messenger, sabi ko, di ba, naalala mo ba na, bro, may potential ka. Yes, so tama. Sabi. Tapos gusto mo maglaro ako, parang nag-practice kami Wednesday. Gusto niya mag-tournament ako ng Sunday. Kumbaga, game na agad, parang gano'n. kinalburo ba? Oo. Parang ganun. Sa, Tama, kumbaga, tama. sa pagkahinog ng prutas, kinalburo. Yes. Well, nung naglaro naman siya, okay naman. Then, dire-diretso. Actually, nagpa-practice nga kami yan almost thrice a week. Yes. Pandemic Pandemic to. days, oo. Thrice a week, dun kami sa isang range. Mm. Practice kami, nag-set up kami ng hanggang sa, ayun, nagdire-diretso. Ilang years ka na bang 5. shooting? 5. 5 years. Ako, I've been shooting since 2015. 10 sa'yo. So parang ang nangyari naman noon, sumabay ako dun sa momentum niya kasi by that time, hindi naman kilala, parang medyo recognized na rin sila sa range dahil ang dami na rin naging kaibigan, ganyan. Ang nangyari, nung sumama ako sa kanila, naging friends ko na rin yung mga kaibigan nila. Yun yung naging advantage ko that time. Yung learnings nila ng 5 years, feeling ko na ituro nila sa akin ng mas maikling time. Doon na nag-start yung na nag-reunite kami. And then, ito kasi nagtanong siya, around September or October yon. After that, nagtanong to, di ba, about sa business. So ano yung, naalala mo pa ba kung ano yung unang-unang tinanong mong kind of negosyo? Bumibisita kasi ako dito sa kanila, dito sa Easy Glass. Shout out Easy Glass. Yes. Number 1. Nakikita ko yung water station niya na disassemble. So Nalugi. Yes. Kumbaga, pandemic, meron din akong business prior pandemic, nalugi din. Lugi. Bilang negosyante, hahanap ka ng bagong kakitaan, basically, kung paano ka mag-start ulit. Nakita ko yung, ano niya, yung water station niya, disassembled. So sabi ko, bro, buhayin natin to. Siya, parang ayaw niya. Ayaw niya. Ganito, sabi niya, mahina kasi yan, ganyan. Hindi, kaya yan. Pinupush ko siya na buhayin namin. Then, nag-recommend siya. Sabi niya, ano na lang tayo, roofing. Yes, tama. Roofing business. Kasi meron akong cousin sa Cavite ba? Yes, na maganda yung roofing business niya. Maganda yung roofing business niya. Sige, aralin ko, sabi ko. Then, inaaral ko, sabi ko, bakit hindi na lang as a whole, i-cater natin yung lahat ng construction as a whole. So, nag-come up kami sa construction supply. Tama. Which is, nag-materialize naman 2021 ba? 2020. 2020, January yun.
Game agad, parang gano'n. Game agad. Nagkakilala kami August. Birthday mo, di ba? Tama. August. Birthday ni Kuya Son yun. Oo. Tapos nag-birthday ka din. Tapos nag-materialize yung hardware like January, ini-start na namin with all the papers. Lahat, Kompleto naman. Full-blown setup din yung ano natin. Ang name nung construction supply namin is Prostasia Construction Supply. PCS. Basically. Ayun, okay naman. Nakakabenta, pero syempre, starting, alam niyo naman kung paano magnegosyo. Yes, mahirap din. Then, biglang nag-lockdown kasi ulit yan. Tama. Nag-lockdown, then, syempre, walang benta. Tama. Hirap nun. Tapos, ang nangyari kasi nun, Tol, si Kuya Jojo, naalala mo? Architect Jojo Macaraeg, naging tagabantay namin siya sa PCS, sa hardware natin. Matagal sa construction industry. Oo. Siguro mga 25 years na siya. Yes. Kaibigan namin si Kuya Jojo. Then nagpahanap kami. Kuya Jo, try nga nating gumawa ng tama. mag-cater lang, gate. Sige, hanap ako, ganyan. Ang nangyari kasi, meron siyang best friend from America, si Sir Fabro. Kasi first ever customer ng Prostasia Construction Supply that time na nag-turn into Prostasia Construction Services builders dahil yung friend ni Kuya Jojo, naghahanap siya ng contractor na magpapagawa dun sa duplex na bahay niya. Actually, ito pinipigilan ko siya. Kasi I've been in fabrication business for the longest time. Alam ko kung gaano ka-stressful ang site. Kasi finishing kami, Tol, di ba? Alam mo naman yan. Doors, windows, cabinets. Stressful. Ayokong mag-cater ng buong bahay kasi feeling ko, syempre nakaka-stress yung buong bahay. Paano kung bintana, etc. Mai-stress ka talaga sa lahat. Ngayon, pinush niya that time. First ever house is 70 square duplex. Duplex siya, parang apartment type, 35-35 with 2 bedrooms and 1 common bathroom, living room and kitchen. Before tayo pumunta dun sa birth of Prostasia Construction Services, what are the qualities na nakita mo sa akin, bakit gusto mong makipartner? Well, sasabihin ko din yung quality na unang-una kong napansin sa'yo. Since dati kasi bro, nung kakakilala ko sa'yo, nakita ko kung gaano ka-hardwork. Number 1 yan. Okay, yeah. Then, number 2, napaka-madaling kausap. Number 3, yung madaling tawagin. Alam mo yung anytime. Yes, I'll make myself available. Yes. Tama. Yun yung mga first na nakita ko. So, sabi ko, baka mag-click. Kasi, actually, I've been looking din na correct partner. For the longest time. Kasi, mahirap naman talaga mag-start. Nang ikaw lang. With all, lahat. Iisipin mo lahat. Iisipin mo ganito. Then yun, nakita ko. So, inaya ko. Gusto kong buhayin yun nga. Yung water station niya. Then, hindi kaya yun. Anyway. Ako naman, on time siya. Bibihira kasi akong makamit ng tao na on time. For example, mag-usap kasi kami nito, punta kami ng range. Kasi hindi pa naman kami nagnegosyo that time. So, parang ang nangyari nun, Tol, practice tayo sa ganito. Okay, daanan kita ng 9. So, siya laging early. It's either 8:30, 8:45. Never siyang pumunta ng 9. Maaga din ako. 8, nakabihis na ako. So, pagbubusi na siya, andyan na ako. Yun talaga number 1 kasi feeling ko naman kapag medyo nire-respeto mo yung oras mo, nire-respeto mo din yung oras ng iba. Yes, okay, yun yung number 1 na nakita ko sa'yo. Tapos yung second is pagiging assertive niya. Kasi makikita mo naman kay Sir CEO natin na strong-willed, di ba? Pero iba kasi ang pinipilit mo yung sarili mo or yung parang arrogante ka dun sa assertive ka kung pinipilit mo kung ano yung tama. So sabi ko, magiging effective na leader to. So nabasa ko na siya, sa kanya yon. And then third, na ito Tol, manifest na lang dun sa pagsasama natin nung mga sumunod na taon is marunong kang makinig at mag-improve. Yeah. Very important kasi yon. Kasi kung limited lang siya dun sa alam niya, you cannot fill a full cup. So you need to empty it first bago ka mag-feel ng bagong knowledge. So yun yung nakita ko sa kanya na sabi ko mag-click to. So yun yung mga qualities na nakita namin sa isa't isa kung bakit kami Kasi ang daming nagsasabi na we should not go partnership, di ba? Yes. Actually, ito, i-share ko lang. Kausap ko isang mayor. Sabi niya, wag kang makikipartner. Dahil meron silang bad experience sa partner. Yes, tama. I think hindi kasi hindrance ang partnership to be successful. Para sa akin. Actually, yan. Dapat support system. Ngayon kasi iba na eh. Oo. Iba na ngayon. Dati kasi siguro noon, nung mga unang panahon,
ang maraming business sa partnership. Yes. Ngayon kasi iba na eh. Actually, mas mare-recommend ko na with partnership. Yes. Kasi hindi kasi lahat ng alam ko ay alam ko na lahat. Correct. Di ba? Kasi maraming instances kami ni Kevin, hingi ako ng advice. Oo nga no, tama eh. Ba't kaya hindi ko naisip yun? Tama. Di ba? Eh paano kung ako lang yung nag-iisip? Di ba? So, clouded ako. Alam mo yun? Ako lang, sinusundan ko lang yung iniisip ko. Marami palang mas magandang perspective pag makikinig ka. Correct. Exactly. Tama. Kasi nga, sabi nila, the good follower is a good listener. Yes, tama. A good leader is a good listener. Ganun ba yun? Oo. Hindi ba a good follower is a good listener? Tama, pareho lang naman. Bro, anong experience mo nung first project natin? Ano ba ang naging take mo? Bakit ka nagtuloy to construction for business? Well, unang-una, yung unang project kasi natin, maliit siya. So, yung stress, medyo maliit. Ang experience ko naman dun sa project is something good, something bad. Sige, unahin muna natin yung bad. Yung bad kasi, dun ko na-realize na at the end of the day, kahit na anong pasukin natin, people management talaga. Yes. Kasi meron tayong mga associate doon na hindi na nagtuloy. Yes. Na gusto nating tulungan, pero hindi na sila nagtuloy. So, people management pa rin. Yung good naman dun sa experience is, iba yung satisfaction pag nakita mo yung plano, pag naging, ano na siya. Tumayo na siya. Yes, talaga, iba. Parang alam mo yung kahit hindi sa'yo. Alam mo yung proud na proud ka na, wow, pinatayo ko to with all the stress and everything, with all the negotiations, ganyan. So, yun. O, ibalik ko naman sa'yo yung tanong mo. Ano naman ang nakita mo sa construction business? Dun sa first project natin, bakit ka nagtuloy? Actually kasi sa side ko, sa family ko, nung bata pa ako, merong sand and gravel yung tatay ko. Sa construction din yun, di ba? Sand and gravel, Supply sila. aggregates, mga ganyan. Then, hindi kasi siya nag-prosper. Yung gasoline station niya, tsaka yung sand and gravel namin, sabay yun. Siguro mas nag-prosper yung gasoline station. So, nabitawan niya. After niyan, yung tito ko naman, shoutout to Tito Arnold. Yes. And my cousin, Allen. Love you. Tito namin na sobrang ano. Dati yan, nung high school ako to college, umi-extra ako sa kanila mag-drive ng truck. Sand and gravel din business. Nagdi-deliver kami ng sand, gravel, tsaka mga backfill. Every time na nagdi-deliver kami ng aggregates sa site, nakikita ko yung ginagawang bahay. Meron kasi sa akin na I want to build din. Meron akong urge na gusto ko to. Gusto kong gawin to. May ganun ako eh. Nung nagdi-deliver, isipin mo, driver lang ako pero sabi ko, gusto kong gawin to. Ano kayang meron dito? So yung curiosity and yung itch, yun siguro yung nag-drive sa akin papunta dito sa construction business. Bukod sa big time ang tingin sa mga kontraktor. Mga 10%. Kasama na yun. Kasama na yun. Siguro, kasama na yun. Tsaka marami din ako naging friends na contractor. Siyempre, huwag tayong magpaka-hipokrito. Yes, nakikita ko yung buhay nila. Maganda. Oo. So, yun siguro. Resulta na kasi nakita natin. Yung mga nag-push siguro sa akin. Then siguro, ano na rin, na mindset ako nung bata. Kasi nga, sabak ako sa quarry, sabak ako sa site. Kasi nga, driver ako. Puro mga workers yung mga ka-interact natin, di ba? Correct. Yun siguro yung nag-drive sa akin. Tama. Ganon din ako lumaki actually. Lumaki ako sa workers na, kagaya natin, trabahante rin naman tayo at the end of the day. Di ba pati ikaw naman as boss? Kasi in papers lang naman yan eh. At the end of the day, kung hindi mo tatrabahuin kasi yan, wala din. Yes. Di ba? Tama. So parang in papers lang yan. Tapos, sooner or later naman, kung sasabihin mo na, akin to. Kung hindi mo naman trinabaho, CEO ka lang, in your name, in paper lang. In paper. Oo. Pero hindi ka CEO nung mga trabahante na kagaya mo din naman talaga. Yes. Di ba? So, yun. Ikwento ko na yung susunod doon. After namin yung first project, tumuloy-tuloy na sa awa ng Diyos. Meron kaming isang breakthrough na project. Actually, shoutout din natin naman si Sir Carlo. Sir Carlo Tambio. Sir Carlo Tambio. Na ano ko na, pibayawin ko na ngayon. Kasi yung misis ko, pinsan niya. Pero by that time, hindi ko pa kakilala si misis ko nung naging kliyente namin sila Sir Carlo. Isa 'yon sa breakthrough project natin. Sa kahit na bali-balik ta rin natin, 'di ba? First namin, hindi naman siya big deal, big project.
Pero by that time, nung nagsa-start kami on our first year, that's one of parang great achievement na namin that time. Kwento mo naman anong specs ng bahay. 2-story house, 185 square meter, 3 rooms. Then, meron siyang multipurpose shop sa harap. First Yun yung breakthrough pinaka-breakthrough project namin. Mm. Tsaka, actually, that's the first time na nag-present kami sa client. Yes. Nang wala kaming alam sa construction. Grabe yun. Ang baon lang namin, Lakas ng loob lang. hindi, ito lang. Balls lang. Balls lang. Grabe yun. Tapos, ang client namin doon is from US. Pilipino siya, pero from US. Tsaka ano sila, Oh. yung mga kliyente namin that time, made na sila, hindi sila yung kagaya natin na inaakyat pa lang natin yung ladder ba. Sila ano na parang may resulta na, may pera na. So, at the back of their minds, hindi nyo kami maluloko. Kasi, di ba, kung naisip nyo na, naisip na namin. Ganun. 2 beses pa nilang naisip. Oo, di ba? Pero luckily, napakabait nung mga kliyente natin. Si Ma'am Imelda Marquez and Ma'am Ruby Marquez. Grabe yung from Pasukin. Tapos Ilocos from Norte. ata yung sa San Diego, California. Shoutout sa inyo, ma'am. Sana mapapanood nyo to. Isa po kayo sa breakthrough na project namin. Huwag mong kakalimutan din si Attorney Sansano. Ay, Siya syempre. yung may-ari ng bahay. Yes, si Attorney Sansano. Hindi namin na-meet kasi nung umuwi siya sa Pilipinas, wala din kami dito. Okay, so sayang, sir. Puntahan ka na lang namin dyan sa US pag Ikaw di mo na-meet ko. Ano? Hindi ka nagsasite eh. Hindi, okay lang yun. Hindi man talaga ako nagsasite. Okay, anyway, yung experience ko dyan sa site na yan, ganito pala magka-project ng legit. Doon kami nagkaroon ng taste of proper kontrata. Proper paperworks. Actually, first, proper contract. Kasi Yes, yung mga previous project naman natin is may contract. May kontrata na. Draft lang. Yes. Pero yun kasi, tayo mismo nagsulat. Ako mismo ang gumawa ng articles. Grabe yun. Kasi tapos wala pa si ChatGPT nun Baka isipin nyo, may paring chat na wala. Yun, articles talaga. Tapos sinulat yun. Ni-review niya. Hanggang sa naging okay naman sa kanila yung... Ang saya nga natin yun, alala mo, yung inisyuhan tayo ng check. Oh. Actually, Yung na-issue tayo ng... ata yun? Parang yung Actually, ang pinakamasaya namin ang naalala ko lang, hindi ko alam kung naalala ni Kevin. Nung na-close deal namin yung project, pumirma. Kunyari, hindi kami nagugulat. Doon sa meeting. Yes, tama. Ano kami? Poker Okay face lang. Sakto lang. Pero nung pagsakay namin sa sakyan, ganito kami, Gumanong kami. Nag-off-road kami. First ever yun eh. First ever real contract na... And big project. Yes, big project. Worth yun eh. Actually, kung tutusin with the additionals, worth nasa ganun. Taas, mataas. Mataas din kasi luxurious din yung gamit na nilagay nila. Ang saya namin, in short. Well, ako naman bro, yung experience ko naman doon nung pumasok yan, doon ako nagseryoso talaga. Oo nga, Doon ko inaral kung paano from ground up, yes. Ground to up. And kudos din kay Arky Jojo ulit. Yes, tinuruan niya ako. At nagtanong ako. Talagang tinanong ko lahat detail by detail kung para saan ba to? Para saan ba ang footing? Bakit ganito ang spacing? Yes. Para saan ba tong column? Bakit ganito ang numbers of rebars? Bakit merong beam? Saan ba gamit yan? Tinanong ko lahat. So, basically, doon ko talaga sineryoso na inaral kung ano bang meron sa negosyong to. Kasi nung pumasok naman ako dyan, basta tatayo yung bahay, kikita ko. Yun lang naman ang gusto ko. Yes. Ako din naman eh. Oo. Di ba? Yun lang ang gusto ko. Pero hindi pala ganun. Hindi talaga ganun. Ito, maraming hindi nakakaalam. Sobrang hirap nun. Ang hirap. Nung phase natin yun, bro. Ang hirap nun. Grabe. Hirap nga nun. Sobrang hirap nun. Series of moments kasi, doon ka kasi natututo eh. Na, alam mo yun, ganito na naman. Wala na naman tayong kinita. Problema na naman natin sa ganyan. Ang pinakamasakit na nangyari sa amin dyan, actually hindi yung bahay, kasi natapos natin yung bahay, etc. Yes. Ang ganda. Hanggang ngayon, binibisita pa rin namin yung bahay. Friends namin, yung may-ari ng bahay. Ang pinakamasakit na narinig ko dyan, di ba bumili tayo ng big bike natin? Yes. That time, bumili kami ng big bike Tag-isa natin. Tag-isa kami. Pero yung kita, hindi galing sa construction. Hindi galing sa construction yun. May sarili akong business eh. Yung May mga sarili nagsasabi dyan, yung
budget nung client. Binili namin ng big Oo. bike. Hindi. Mahiya kayo. Ay, joke lang, guys. Pero totoo yun, ang nangyari noon, tapos binenta namin. Mm. Siyempre, tapos na kami nag-ride eh. Like after a year or two, nabenta na namin yung bike. Mm. Tapos may naririnig kami na ay, nalulugi na sila. Yes, oo, totoo yan. Binenta na nila yung mga naghihirap na. Ang masakit dyan, Grabe. bro, malapit pa sa atin yung Oo. na nalulugi na sila, binenta na nila Oo. yung big bike nila, nalulugi na sila. Mm. Actually, sa akin, Pero mas affected siya. Oo. Kasi sa akin, magaling kasi akong pasok dito, labas dito. Parang na-motivate ako na ayusin pa natin that time. Alam mo yun, parang at the end of the day, hindi naman talaga. Well, sa buhay naman, you don't need validation of others. Yes. You only need the validation of God, sabi nga nila, di ba? Pero yun na nga, tapos couple of years later, nagpatuloy kami. 20, what year? 22 yun, was 22. that? 22. So, sa awa ng Diyos, tol, sa awa ng Diyos, hindi na kami nabakante per year. Wala namang taon, tol, na wala tayong Ah. project. Ang nangyari lang, every project namin, optimistic tayo. Mm. Every start ng project, optimistic kami, kikita tayo dito. Siyempre, magko-compute kami, di ba? Kasi ganito kikitain natin. Wow, ganyan. Pero pagdating nung turnover, bakit nakuhanan siya ng ganitong amount? Nag-abono siya, nag-abono ko. Bakit lugi? Yes, yes. Tama. Di ba? Naalala mo yon? Lugi. Maraming moments yan. Karami. Imposibleng hindi ko maalala yan. Di ba? Lugi. So, ganito yung nangyari dyan. Hindi kami nag-uusap, pero nung tuloy-tuloy ang lugi namin, kung may darating na project, yes. Kung wala, wala. Yes, dumating Diba? sa point na yun. Oo. Kasi puro nga kami lugi, hindi nagpa-prosper yung company, hindi kami lumalaki, etc. So, ano pa bang kulang namin? Ano pa bang Ano pa ba? Ang nangyari noon, nag-focus tayo. Oo. Saan? Kamu muna. Sa shooting. Oo, nag-focus. Sa practical shooting. Oo. Meron yung, actually, last year? Parang 2 years tayong pumutok ng dire-diretso. Yes, actually Pinagsabay parang kung di ako nagkakamali, parang 2023 to 2024. Yan. Wala kaming ginawa, wala kaming project Oo. Isipin mo lang. Grabe yun. Wala kaming ginawa kundi pumutok. Oo. Lahat ng level 3 pinuputukan namin. Yes, totoo. Ang level 3, hindi basta-basta ang gastos dyan. Alam ng mga shooters yan. Yes, at saka yung mga shoutout sa mga club members Kapwa namin. shooters. RCSA. Hello. Babalik din po kami. Inaayos lang po namin. Inaayos yung Yung buhay namin. gastos namin. Oo, tama. Yun, nagtuloy-tuloy kami. Sabi ko nga, may awa ang Diyos, may darating. Repetitive kasi ang nangyari sa amin na may darating. Okay, hype kami. Yes, tama. Kikita tayo. Yung sinasabi ni President Kevin. Kita kayo. In the end, hindi mo nakikita. Lugi, tama. Tapos ganun ulit. Meron ulit. Ito, after nitong shooting Era namin. Sabay Sabay yan eh. Nung bumili kami ng big bike, sabay kaming pumuputok pa. Yes, oo. Sobrang distracted kami, guys. So, sa mga nadidistract dyan, dadaanan nyo yan, na-distract din kami. Feeling namin, we are productive that time kasi nga tumataas mindsets namin, etc. Pero, at the end of the day, hindi talaga kami naging productive dun sa business namin. Kasi, nagra-rides kami, pumuputok kami. Grabe yung era natin na yun, no? Pero, solid yun. yung ginawa namin yung ride and shooting era, may napulot naman kami. Ang dami. Kasi, Saka nakilala ng mga kaibigan. marami kami nakilalang tao na bakit si ganito, ganyan ang pamumuhay niya. So, na-uplift kami. Bakit si ganito, may Nababaliw kami. ganyang klase ng buhay? Bakit si ganito, si Sir ganito, ganitong buhay niya? So, nag-usap kami. Nababaliw kami. So, every time na pumupunta kami sa level 3, gano'n, tapos tingnan mo yun, ginagamit niya, ganitong sasakyan lang, pinagpuputik-putik niya lang gano'n. So, parang, ganitong amount yun. So, parang gano'n. Anyway, fast forward later, yun yung walang-wala tayong project. Actually, nagkaroon tayo ng project, bro, December. From US din. Saan yan? Sa Carmay. Ay, oo, yes. Carmay. So, magandang project din yun. Oo. Doon tayo nahasa ng finishing natin. Yes. Actually, ang nangyari doon, so pumasok yung project na yon, recommendation by our kasama sa practical shooting. Renovation siya. Tile works, paint job, ceiling works, then cladding. Meron kaming set of workers na wala ring trabaho.
Actually, yung set of workers na yon, ang mastery nila is welding lang. Sila lang yung bakante. Sabi ko, tara, sabay-sabay nating aralin. Tama. Pintura, tiling, lahat. ganyan, Oo. cabinet, lahat. Meron silang background, pero hindi sila master doon. So, sabay-sabay namin inaral ako, si President Kevin, and shout out Foreman Wachay, and Leadman Jake. Yes. Yan. Tsaka yung si Brian. Tsaka si Leadman Brian din. Yes, grabe yung mga yan. Kami yung trabaho doon, so it turns out good naman yung project. Training ground namin. Natapos natin yung project na maayos, turnover natin na maayos. Actually, that's the second time na kumita tayo ng maayos din. Yes, Hindi siya malaki, Mm. pero dun At least kumita tayo. Kumita tayo. Kumita tayo. Kasi, Balik ka naman yung bahay. Oo. 90 square. yes, tapos ano renovation. lang, actually parang pintura at saka tile works lang eh. Kumita naman maayos. So, ayun, yung process kasi noon, unti-unti naming inaral lahat. Bang kabit kami, ganito. Hindi, pangit yan bro. Okay na yan, boss. Hindi naman papansin ng client yan. Hindi eh. Doon na kasi kami nag-practice ng finishing works eh. Diyan na natin unti-unting nare-realize na kailangan nating ayusin yung workmanship natin. Yes. Kasi ilang beses din kaming lumagapak dun sa projects na hindi kasi maayos. Yes. Okay yung structural, okay yung architectural may sabit ng konti. Yes. Na alam mo yun, dyan na namin unti-unting nare-realize. Pero disclaimer guys lahat ng projects namin, nag-base kami sa plano. Yes. Hindi kami nag-twitch Wala. sa set of plans. Wala. Kaya din kami siguro Nalugi, yes. Kasi standard lahat. Standard lahat, Bakal. which is ang naging kulang din namin siguro is proper estimation. Lahat na. Tamang tao. Mamaya, ikukwento natin yan. Mamaya pa ba yan? Punta muna tayo dun sa ano. Comments? Oo. Okay. Yung magkukwento niyan kasi ano yan. 40 mo yung kliyente niyan. This client kasi ano to wala akong regrets dito sa client na to. Kudos pa rin, with all the respect. Yes. Kasi kaibigan natin sila din naman. Yes. Marami akong natutunan, marami kami natutunan ni President Kevin dito na ganito dapat pala. Dapat ganito, ganito. Ang dami na natutunan. So, basically, naging namin siya, wake-up call. Yes, tama yung term mo. Naging wake-up call namin siya. Although, Sampal. Joke, wake up call lang. wake-up call siya na sabi namin ni President Kevin na ayusin na natin. Ayoko na. Parang gano'n. Kasi syempre, number I'm one tired. yan, sobrang nahihiya kami dun sa client. Yes. Kasi, hindi siya natapos na maayos. Actually, ito, totoo, hindi siya natapos na maayos. May mga kanya-kanyang reasons with the client, with sa atin, may kanya-kanyang reasons. Hindi siya natapos na maayos. But, nasettle natin yan bago matapos ang 2025. Yes. Sinettle natin talaga. So, okay na kami, wala na naging problema. But anyway, yun yung naging wake-up call namin ni President Kevin na, tol, ayusin na natin. Correct. Dito na papasok yung Breakthrough namin na sumunod. yes. Na mas matindi na. From Prostasia Construction Services, nag-rebranding kami to Luxford Yes. Development Corporation. Actually, yung Luxford, ano siya, we don't see it coming, pero planned siya. Yes. Tama. Hindi siya parang, ay, ano yan, tsumamba lang or parang unplanned na parang blessing ni Lord. Hindi. Planado siya, pero we didn't see it coming na parang kailangan palang mag-rebirth ng bago, di ba? Same people, same everything, pero different culture, different, Yes. different standards, parang ganun. Ang gusto kong marinig ninyo guys, dun sa partnership natin. Ang mga partners natin guys is kapag same mind kayo or parehong kulay kayo, you think alike. Di ba? Naalala mo, ganito yan, nasa La Union ka. Kasi medyo problematic nga kami, di ba? So, pumunta siya sa La Union to see other opportunities, not other businesses. Kasi ang goal na namin, tol, hindi ata natin swerte dito sa area natin. Pwede tayong lumipat. Sige, punta ka doon. So, luckily, binigyan kami ng trabaho ni Kuya Ryan. Ni Kuya, Boss Ryan, grabe Boss ka. Ryan Regua, the owner of the mansion. Yes. Grabe Shout ka. out po. Shout out, Kuya. So, pumunta siya doon. Ang dami niyang na-realize. Sinishare niya sa akin. So, ako naman, steady lang dito sa office, ganyan. Ginagawa ko yung normal. Tapos bigla kaming nag-chat sa isa't isa. Sabay na sabay. Sabi namin, we should hire secretary. Yes. Totoo yan. Halos nagsabay yung chat namin na, alam mo yun, dumating. Nagbalikan. Nagbalikan. Tapos sabi ko,
pareho-pareho talaga tayong iniisip ganyan, blah, blah, blah. Okay, so, ang sabi niya, mag-post ako. So, nasa La Union siya, ako ang naka-interview. So, ang interviewee namin that time, 4 sila. Luckily, na-hire natin yung tamang tao na kasama na ng executive natin na si Miss Mara Sanchez. Shoutout sa iyo, Ma'am Mara. Grabe, si Ma'am Liit. Ma'am Grabe Liit. tong taong to. Actually, isa siya sa nag-revolutionize nung executive team. So, sana wag lumaki ulo mo at huwag kang pakampante. Di ba? So, parang ganun lang. Okay, tol, break muna. 1 minute.